international reaction po ay negatibo po sa nangyaring ito. Ang mga press reports, media reports ay negatibo sa ICC at sabi nga ng isang Indian report, political vendetta itong nangyari kay Presidente Duterte. So sa Amerika mismo, yung tinatawag na Midnight 123 na channel na very popular na tumulong kay Presidente Trump na manalo, sabi niya siya ay tutulong sa pagpapalaya kay Presidente Duterte at may impluensya po itong Midnight 123 program na to kay Trump kasi ito'y napakalaking tulong sa kampanya ni Trump. So all over the world po nagkakaisa rin po dito sa pagdisgusto sa ginawa ng ICC at ng rehimen ni Bongbong Marcos. Entong matapos nga yung pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dinala nga doon sa The Hague, Netherlands, ay nakita po natin siya sa unang pagkakataon humarap po sa International Criminal Court. Ano ho ba ang inyong masasabi? Well, unang-una, ang impression ko talaga ay pagod na pagod po si Presidente Duterte doon at medyo kanyang pananalita po ay medyo stuttering at hindi po fluid, hindi po magandang pagka-presentasyon niya. Well, that's understandable dahil po ilang oras po under severe stress po si Presidente Duterte, but at least malinaw na malinaw ang isip po niya doon sa kanyang intensyon dito sa pagpapayag na madakip siya na illegal na proseso. So ito po ay kitang-kita po ng buong bayan at ng buong mundo. Ay kita po natin ang international reaction po sa Asia, kahit sa Amerika, sa Europa ay talagang negatibo po dito sa ginawa ng ICC at ng pamahalaan ni BBM. Aking binibigyan ng pansin yung presentasyon ni George Galloway ng Britanya po. Tanyag po sa buong mundo, milyon-milyon ang followers po niya sa kanyang YouTube channel at saka yung kanyang mga ulat. At sabi niya, wala na siyang respeto sa international rules-based order or international law matapos po nito dahil po nakita niya kung paano kinidnap si Presidente Duterte. Samantalang yung ibang mga kriminal sa mundo ng talagang mapapakita ang genocide tulad ni Netanyahu ay gumagala pa rin sa mundo dahil protektado po ng Estados Unidos. Sa India, ang mga press reports, media reports ay negatibo sa ICC at sabi nga ng isang Indian report, political vendetta itong nangyari kay Presidente Duterte. So sa Amerika mismo, yung tinatawag na Midnight 123 na channel na very popular na tumulong kay Presidente Trump na manalo, sabi niya siya ay tutulong sa pagpapalaya kay Presidente Duterte at may impluensya po itong Midnight 123 program na to kay Trump kasi ito'y napakalaking tulong sa kampanya ni Trump. So all over the world po nagkakaisa rin po dito sa pagdisgusto sa ginawa ng ICC at ng rehimen ni Bongbong Marcos. Opo. Kamentong, posible pa bang makabalik? Kasi nga sabi doon sa ICC sa September pa, yung susunod nga na hearing pagdinig nga dito sa paglilitis nga kay dating Pangulong Duterte. Posible pa bang makabalik as soon as possible ang ating dating Pangulo, batay na rin sa panawagan ng maraming mga kababayan natin? Well, yung posibilidad laging nandiyan at ako'y nag-review ng ilang kaso kung saan napawalan sala at na-release po yung mga nadakip po ng ICC tulad ni President Bagabo ng Ivory Coast and so on. Kasi malinaw in the case of Presidente Duterte, yung paglabag po sa Article 59 number 3, item 3, the person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state. Tayo po ang custodial state. Tayo ang unang may hawak po ng presensya po ni Presidente Duterte. For interim release, kailangan dapat mabigyan ng interim release pending surrender. Well, hindi nangyari yan. Among other violations na ginawa po ng rehimen ni BBM, ni Bongbong Marcos, at bigla na lang nilipad po sa Hague si Presidente Duterte. The legal basis for
immediate release of President Duterte is very, very strong, undeniable. But may politika din talaga sa ICC from the very beginning po. This is a political case. Bakit natin masasabi yan? Very simple, very, very simple. Ilang taon po yung propaganda na 30,000, 30,000 daw ang kaso lamang kay Presidente Duterte. Ngayon na lumabas ang warrant ng ICC, 43 kaso lang po. Spread out over 10 years, that means almost just 4 cases a year. Tapos indirect co-conspirator siya. And conspiracy is one of the most difficult charges to prove. So talagang malabong ang kaso. So malinaw po, this is political. This is the Western powers trying to teach a lesson to the other global South countries na kaya nilang abutin ang sino man sa mundo, na mga maliliit na bansa, na mga leader na naninindigan laban sa mga injustice na ginagawa po ng kanluran tulad ng ginawa po ni Presidente Duterte. Opo. Kamentong, ang palasyo kasi ay naninindigan na legal yung kanilang ginawang pag-aresto nga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa isang panayam nga kay Presidential Communications Office o PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ay sinabi niyang nagpapaawa lang aniya sa publiko ang kampo ng dating Pangulo dahil gustong sirain ang gobyerno sa mata ng publiko at sa buong mundo. Ano bang masasabi po ninyo dito? Unang-una, sirang-sira na ang gobyerno ni Bongbong Marcos at itong mga spokesperson ng administrasyong ito, ng rehimeng ito. Sirang-sira na po sila. 2 kalahating taon na kanilang katraidoran po sa interes ng bayan. Ang buhay po ng Pilipino ay pahirap ng pahirap. Ang ating national debt ay lumobo na sa 17 trillion pesos. Ang ating crime rate ay talagang sukdulan na talaga. And everything is going wrong in this country. So there's this administration, this regime, wala na talagang kredibilidad. And pangalawa, the arguments are very clear. Na pinapakita po, ng paawa, hindi kailangan magpaawa si Presidente Duterte, ang tatag nga niya. Ang bayan talagang naaawa dahil po nabibiktima ng kawalangian po ng Bongbong Marcos administration at ng mga kasinungalingan nitong mga Claire Castro na to, mga walang hiyayang mga yan. Harap-harapan, tapatan na iinsultuhin ng talino ng bayan, siyempre magagalit sa kanila at maaawa kay Presidente Duterte. Masama bang maawa sa mga nabibiktima ng oppression at suppression at injustice? Hindi po masama maawa sa mga nabibiktima po nila. At kailangan po tayo maawa. Hindi lang po dapat maawa, ay tayo lumaban para mabigyan po natin ng hustisya si former President Rodrigo R. Duterte. Opo. Kasunod nga nung unang appearance ng dating Pangulo doon sa ICC, ay sinabi din ng palasyo na ito yung tinatawag nilang patas na paglilitis umano, sabi ng palasyo attorney. At ito nga yung pahayag din nila na yung gobyerno mismo ay gumamit po nung RA 9851, yung pag-surrender nga kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Sa ilalim nga ng RA number 9851, o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, ay pinapayagan na ang gobyerno na isuko o extradite yung isang suspect o akusado sa international courts gaya po ng ICC kung sa tingin nito ay kinakailangang gawin ito. Ano pang masasabi ninyo? Alam po ninyo, ang ICC ay napakababa ang kredibilidad sa mundo. Sa 193 members ng United Nations po, mga 70 mga bansa hindi po sumasama po diyan. Kasama po ang mga pinakamalaking mga bansa. China, USA mismo, hindi kasama po diyan. Russia, and dito sa Asia, tayo, Pilipinas, nag-withdraw na po dyan. Ang Indonesia, hindi kasama po dyan. Maraming ASEAN countries, hindi kasama po dyan. So, hindi po mataas ang respectability. At ito po ay binibida lang nitong sila Claire Castro dyan sa Malacanang dahil po sila ay naggagamitan po para masupil po ang talagang mga lehitimong liderato po ng Pilipinas.
So unang-una yan tungkol sa ICC. At napaliwanag ko na kanina, international reaction po ay negatibo po sa nangyaring ito. We have no choice at this time to argue it in the court itself, ICC. At maganda naman po ang ginawa ni Medeldia. Agad-agad sinabi niya ito kidnapping. At mababasa mo sa mukha po nung judge ng blondie na yon, na poker face siya. Sa totoo lang, ang aking impression po, alam niyang mali po yung nangyari. But kailangan mag-poker face, patay mali sila. Anyway, so we have to argue, but outside of the court, patuloy po dapat ang ating public pressure. So tayo nagpapasalamat at tayo sumasaludo doon sa ating mga kababayan po sa Netherlands mismo, na nagrarally, nagpo-pressure po doon sa New York, sa Los Angeles, maraming gumagalaw sa Europa, sa Finland, may mga rallies na tayo nakita all over the world as well as in the Philippines. So yan po ang dalawang strategy na dapat natin, legal plus ating international and national pressure. Meron po talagang impact po yan, at yung ating information war sa buong mundo para mapaalam po sa buong mundo na mali talaga itong ginawa at this is an act of oppression against President